Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli si JDB. Pag-usapan natin itong ginawa ho ni VP Sara na pagpapakampi sa mga dilawan. Okay? Eh, ba't ko naman po nasabi ito na si Sara ay nagpapakampi ho sa mga dilawan? Tignan niyo to ha. Di ho ba matagal na yung issue kung sino ang nagpatumba kay Ninoy Aquino? So marami nagsasabi, kamag-anak nila, tinuturo pa nga si Danding Cuangco, dalawa na sa pamilya ng Cuangco Aquino ang naging presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Bakit hindi nila natukoy? Maging eto rin pong si Noynoy. Hindi rin po niya na pinaimbestigahan. Hindi niya na inalam kung sino ang salarin. 'Di ba? At kawawa nga yung ibang mga tao na nadamay diyan sa usapin na 'yan. Mga nagbabayad na sinasabi nilang wala namang kaming kinalaman. Oh, dahil hindi na nila hinangad pa na mabuksan uli. Sana nga mabigyang pansin niya ni PBBM, 'di ba? Mabigyan sila ng presidential pardon. Hmm. Ngayon, tignan niyo ha, ang sagot ni Sara. PM said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas, yan ay aking papalagaan, sabi ni PBBM. Oo. Yun. So ito yung sinabi ni PBBM, ito yung statement ni PBBM na yung mga ganyang pananalita, mga pagbabanta, paano na lamang, 'di ba, na yung presidente pinagbabantaan ng buhay, papaano na lamang ang mga ordinaryong Pilipino, 'di ba? Yun ang sinabi ni PBBM doon sa kanyang maikling mensahe. No, sumagot na siya, sabi niya, papalagan ko 'to, sabi niya. Eh ngayon matagal nang sinasabi natin sa Pangulo, indirectly through contents, na Mr. President, magpakita ka na ng kamay na bakal. Yun ang hinihingi nila. E di, pukpukin mo ng kamay na bakal, pitikin mo, di ba? So ngayon, sumagot po si VP Sara kasi sabi niya, tinanong siya ron nalaman mo, ano mong masasabi mo ron sa statement ni BBM, sabi niya, hindi ko pa nabasa yung kanyang statement. Ganun mga abogado basa gusto Ah, ngayon, maghahanda kami ng sagot kapag nabasa na. Ang ginawa ho ng reporter, binasa ngayon yung pinakamahalagang bahagi ng statement ni PBBM. At ito yung kanyang mahiwagang sagot. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. So pumalag daw ang taong bayan ng pinatay ng pamilya ni na PBBM, pamilya Marcos, ito pong si Ninoy Aquino. Next question. Next question. Biglang next question no? Oh. Ito nga yung mahirap dito no? Anyway, ang background naman kasi niya, wala naman ho kasi siyang background sa political science or tawag dito sa history. Wala. No, kung di ako nagkakamali, parang related yata sa biology yung kanyang foundation, yung 4-year course niya bago siya nag-law sa bago nag-San Beda to, nag-ano pa to yung eskwelahan, may College of Law sa tapat ng UE Recto. Meron doon siya nanggaling. Pagkatapos, ewan ko ano nangyari ro, kung na-kick out yata, then lumipat siya ng San Beda. Ngayon, ang nakakatawa, yung sagot niya, alam niyo ho, ako naniniwala na ito pong sagot niyang ito, pinag-isipan niya ito. Nag-isipan niya to. Bakit? Kasi nga, she was painting a picture mula pa nung mga nakaraang buwan na yung pagkakuha ng picture sa kanilang magpamilya na naglalakad doon sa airport ay pagbabanta na raw sa buhay nila. At yun ikinomplain niya sa media, i-file niya yung complaint pero dinismiss ng Malacanang. Ng buhay itong hirap gawin nun, ano? Mag-file ka ng complaint sa media. Oh. Hindi mo pala alam yung UE? Sorry, research na lang. University of the East, Recto, Manila. Okay, San Sebastian si Sara, yung tapat nun, nakalimutan ko yung pangalan nung eskwelahan na yon sa tapat. No. Sa San Beda ba siya na-kick out? Aray ko. Okay, now,
ba't ko sinasabi na pinag-isipan niya na i-connect yung kanyang sagot, yung paggamit sa mga Aquino, Kininoy, at tawag dito, teka nga, nalilito ako sa comments nyo. Hindi yung CEU, malayo na yun. Tapat ng University of the East. Across UE campus. Yun ang eskwelahan na tinutukoy ko na pinanggalingan daw niya. Anyway, San Sebastian. Okay, San Sebastian siya. Okay. Ngayon, ganito. Ang nakita ko po rito, kasi ang sinasabi po nila, ang narrative nila ngayon, ay ang mga dilawan at saka etong mga pulahan, sina BBM daw, ay magkakasama na, magkakasanib puwersa. Pero alam rin po niya, nung nakaraang halalan, meron pong mga dilawan na na bumoto sa kanya na solid ayaw sa Marcos. So yun po ang kanyang kinakapitan. Gaano po karami yun? Noong 2016, ang diferensya ng boto ng tatay niya at kay SBBM sa pagka-vice nito ay nasa 2 milyon more or less. So yun pong diferensyang boto na yon, maliwanag po ang boto na yon, malaking bilang doon ay mga anti-Marcos. Right, sir. Gusto niyang buhayin yung gulo na yan para kumampi sa kanya ang mga dilawan. Ang problema, yung pagtuturo na ang may kagagawa ng pamilya Marcos, mismo yung pamilya, dalawa na naging presidente, nagkaroon na ng investigasyon ng panahon ni Cory Aquino, parehong wala pong napatunayan. And there was a Agrava Commission, di ba, na ginawa rin ng panahon ni Macoy, wala rin pong napatunayan na direktang pamilya Marcos. In fact, ito alam po ito ni Sara. Naging si Harry Roque, alam nila to. 'Di ba? Sinasabi nga nila wala kinalaman diyan, bla bla bla, ganyan. Pero ngayon, ikino-connect niya na. Kasi gusto niyang mabuhay ang mga dilawan na na makakita ng pag-asa na kapag siya na ang presidente, oras na kinampihan siya sa pagpabagsak kay PBBM, ay bubuksan uli nila ang usapin na ito. At ikukundina ang pamilya Marcos legally. Okay? So, ano po ang nakikita natin dito? Ito ho ay isang indirect promise sa mga dilawan na kapag ako ang inyong kinampihan, pag ako na ang naupo, nako, maglalabas ako ng kautusan ng pagkilala na ang nagpasyukte sa tatay ninyo, sa poon ninyo, ay si Marcos, pamilya Marcos, at dapat panagutin ang anak. So ganon ang nakikita ko rito. Again, for me, this is actually a indirect promise sa kanila. Okay? Para doon. Kaya lang ho, hindi niya naiisip yata na yung 2 milyon na anti-Marcos na bumoto sa tatay niya. Diba? Kasi Miriam Duterte ang magkalaban noon eh. Ngayon, pagdating po nung magkasama silang dalawa ni PBBM, lamang ang boto ni Sara ng nasa more or less 500,000 na lamang. Saan napunta yung napakalaking mahigit 1 milyong diferensya ng mga anti-Marcos? Diba? So, inaabangan niya na ito pong kumonti na ito ay sumama sa kanya at sa sigaw nila na aping-api na ang taong bayan, laganap na ang kagutuman, laganap na ang droga, pero gala sila ng gala sa gabi, rally sila ng rally, 'di ba? At bantay sarado ng kapulisan. So mahihikayat niya ang mga dilawan na lumabas sa lansangan. 'Di ba? Parang sabi ko nga, masyado naman yatang minaliit nito ni Sara. Sabi, I bet malabo siyang kampihan dahil dun sa nangyari kay De Lima. Correct. I was about to say that. Sa ginawa po ng panahon ng tatay niya kay De Lima,
Okay? Kasi yun pong usapin kay Ninoy Aquino, dumaan po sa sistema ng hustisya. There were investigations, binigay ng Diyos sa pamamagitan ng taong bayan ang pagkakataon na magbukas ng kaso, imbestigahan yan thoroughly ng panahon ni Pinoy. Maging etong si Pinoy, hindi na po ito ginawa. Siya na ho mismo sa aksyong ito ni Pinoy ang nagsarado sa usapin na yan. Dahil hindi na mabubuhay ang tatay niya, napakinggan naman ng mga Pilipino ang laban ng tatay niya, napakinabangan naman nila ang laban ng tatay niya. 'Di ba? So ano ang kailangan nating mangyari? Healing na ng ating bansa. Dahil mga politiko ang nag-away, taong bayan ang napaparalisa. Hindi po tama ito. At hindi na po natin ito dapat pangpayagan na umiral uli. 'Di ba? Gaya nga ng panawagan ko sa mga DDS vloggers, hindi tayo dapat mag-away. Kasi politiko ang nag-away, hindi ang vloggers. Now, taong bayan naman ang huhusga sa contents natin. That's why I'm appealing, be ano kayo, maging tag dito, sensitive kayo, issue-based dapat sa mga contents natin. Again, that extends to the BBM vloggers. Wag fake news kako. Kasi kawawa ang taong bayan na nakikinig sa atin. At wag nating sirain kako na hanggat tayo'y pinaniniwalaan ng taong bayan, panatilihin natin ito. Huwag niyong tuldukan na tayong lahat ay masira. Oh, 'di ba? Ngayon, dito sa kanyang paghangad ng pagkampi ng mga DDS, ng mga DDS ng mga dilawan, malabo. Panahon ni Leila de Lima, anong ginawa ng tatay niya? Very horrible. Tinaniman ng kung ano-anong mga kaso. Ang ginamit ng mga testigo, mga preso. 'Di ba? Sobra 'yun. Terrible yung kanilang ginawa. O ano nangyari, ilang kaso 'yon? 'Di ba? Nag-atrasan yung mga testigo, yung mga magdidiin mismo sa kanya kay Leila de Lima, sila mismo nagbabanatan, nag-aaway-away. Magkakaaway sila. Oh. Dapat yung mga actions nila and yung statements nila corroborative. Nangyayari, etong testigo sa ganitong kaso, tinitira yung testigo ng kabilang kaso. Vis-a-vis. Di wala po talagang katotohanan sa mga yun. At nung nag-atrasan, hinaharang pa nila. 'Di ba? Kaya nga ang appeal nila sa panahon ni PBBM, hindi ako humihingi sa inyo na makialam din kayo para sa akin. Pabayaan nyo lang, kausapin nyo lang ang DOJ nyo na huwag nang pigilan ang mga testigo sa kanilang recantation. Yun lang ang hiling. At yun na nga po yung nangyari. 'Di ba? Marami ho mga dilawan, mga naging kakamping, at nakikita, appreciate nila na, sabi nga nung nakaraan ako, kakamping ako. Pero marunong kaming tumingin ng paggawa ng tama. At hindi kami sasama sa mga yan. Tama lang. 'Di ba? Wala etong ganitong aksyon na pag-attempt ni Sara na magpakampi sa mga dilawan, this is a very, very desperate attempt. Maria, make it brief. Make it brief. PBM said po na kung ganun po kadali magplano pagpatay sa isang presidente, paano pa kaya sa pagkaraniwan ng mamamayan? Kung ganyan kriminal na pagtatangka, hindi dapat pinapapit ang pas. Yan ay aking papalagan, sabi ni PBM. Oo. 'Di ba? Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Next question. Next question. Ma'am, Marcel. verbalize Ay nako, wala talaga to si Sara. Diyos ko. Sabi nga ng isang post na nakita ko kay RJ Angeles yata yun. Ito ang attorney na walang evidence. Akusa lang ng akusa. Now, yung nagtatanong kanina, cyber libel na ba to? Palagay ko naman hindi ho to papasok ng cyber libel. Kasi, hindi naman to makakasira dun sa, yung epekto ng sinabi ni Sara. Tandaan nyo ha, pag cyber libel po kasi, kinakailangan, yung target mo is identifiable talaga, which is Marcos family. Okay? Tapos,
yung number one, malis. May malis siya ba sa pagsabi niya? Well, for me, ang malis nade-determine ito sa impact. Matagal na to eh. It is given, public ito eh. Matagal na public knowledge ito eh. Itong akusasyon na to. So wala na. Hindi na ho ito papasok doon sa sa mga elemento. Ang ginagawa na lang ni Sara rito baka sakali maging pang divide and conquer. Kapag yung mga solid anti-Marcos ay nakinig sa kanya and then makonquer niya sila, uto-uto na rin sila. Okay, yun na lang yung lang ng target niya rito. Kasi kailangan nilang makuha ang simpatya ng mga tao. Nilalangaw yung mga rallies nila eh. 'Di ba? Ilang rally-rally na 'yan. Hindi nila maisagawa ang nationwide na siyang doctrination ng maisog. Pero nga sabi ko nga kanina, ipupush talaga nila bago magpasko ang people power kasi delikado sila next year. Lalo na nabubuking na, palaki na ng palaki ang mga nauungkat na mga impormasyon. So, konting halaga pa lang yan, 650 million pa lang yan. Pero, 625 million CF. 'Di ba? Paano yung iba pang mga bagay? Iba pang mga pondo? Sabi ni baka alam din niya kung sino ang nagpasyokti ng 32,000 biktima ng EJK. Baka alam niya, baka alam ni Sara. Alright, so iwan na natin to. Diyos ko, Sara. Pati, ano ba yun? Ganito ba yung kasabihan? Ang politikong, ang politikong nagigipit sa DDS, ang politikong nagigipit kahit sa dilawan kumakapit.